Ito mga kapatid, yung Mitsubishi Lancer na itlog. 3 taon na hindi na asikaso, kaya ito, mapapansin nyo, napakadumi. Oh. Kita ba yung sobrang dumi doon? Ngayon ito, hindi pa to EFI. Ito yung mga makina ng Lancer na itlog na nakakarburador. Ang original na karburador talaga nito, yung piston type. Pero ito, na-convert na nila ng 4K, mga kapatid. Okay naman yan, kaya lang napabayaan, hindi na asikaso, kaya ganito ang naging itsura. Sa kanya, yung tangke ng gasolina na nandun. Tingnan nyo po, yung loob na yan. Hindi po yung kuweba, no? Yung loob po na yan ay itong tangke. Itong Mitsubishi Lancer na nandun. Na 3 taon daw po ito na hindi inasikaso. Natambak ng husto. Ngayon, papaanda rin sana namin. Pero tignan nyo naman ang loob ng tangke. Itong kanyang filter. Tignan nyo, oh. Oh. Yan, oh, ito. Tignan nyo rito, oh. At panis na panis po yung gasolina. Ito, madali lang patinuin to. Kaya lang, siyempre, maghahanda ngayon yung may-ari nito sa gastusin din. Dahil halos lahat ng mga piyesang hindi na maayos dito, papalitan natin para hindi maging sakit ng ulo sa akin at sakit ng ulo doon sa may-ari nito. Nakadextrose muna siya. Dito muna ngayon, nanggagaling yung aming gasolina, papunta doon sa pump, then may return din naman, pabalik din dito. Napaandar na namin to. Kaya lang kanina, nag-overheat. Sabi ko nga kay Jomar, tignan mo yung thermostat valve. Tignan nyo ang nangyari sa thermostat valve. Oh. So ito, nakasara to, stock up. O kaya ngayon, nag-overheat tayo kanina. Pero ngayon, may circulation na ba? Meron na. Sige nga, tingnan nga natin ang andar nito. Kung ma-andar na tong luma na to. Yan mga kapatid, tingnan nyo ha. Pero yung timing belt nito, papalitan na rin natin ha. Tapos lahat ng mga hose. Sige, start. Manual. O, tingnan mo naman, 1 click pa oh. 1 click oh. Maandar na. 3 taong napabayaan. May karga din bang alternator? Ang aircon? Akalain mo pati aircon gumagana. Pero lahat yan, ibababa natin. Pati yung sa evaporator niyan. Lilinisin tapos tanggalin natin yung lumang lumang Freon. 134A na rin naman to. Ayan, 134A na siya. Okay, ito ay 1997 na Lancer itlog. Napaganan na natin, pero marami ka pang gagawin dito. Kasi lahat yan, pati tuna, pati timing belt, palit tayo, pati tensioner, radiator, kalasin. Ipalinis natin na lang ang radiator nito kasi ito naman ay tanso. Tapos, bawat balik natin, pinipinturahan. Para maging maganda ito, pinturahan mo rin to. Sanay na sanay ako sa Lancer kasi yung mga naging unang sasakyan ko, yung singkit, no? Yung Lancer singkit, yung nauna dito, meron ako noon. Nagkaroon din ako nito, pero hindi nagtagal sa akin kasi nagpalit ako ng Galant GTI. So after nung Galant GTI, nag-Toyota na ako. I-change oil mo na rin to ha. Para habang tinetest natin, maganda na yung langis na ilalagay natin. Yung any oil, pambuhay ng makina. Hindi ko man gustong pagbintangan yung langis na ginagamit nitong Toyota Previa po na ito. Pero alam niyo mga kapatid, itong mga nakaraang araw, ilang Toyota Vios na yung inayos natin na talaga namang napupuno ng sludge yung kanilang makina. Tulad na lamang nitong Toyota Previa po na ito. 2016 model, 10 years pa lang, pero ito na naman, nag-ipon na naman ng sludge sa loob ng makina. Dito pa lang makikita nyo na yung, ayan yung oil sludge. Hindi na to ordinaryo ha. Kaso ang problema, baka bumara ngayon itong mga sludge na to sa mga oil galleries nitong makina na to. Dito ko na ipatong ha. Hanggang dito. Ayan. Ngayon, ang gusto po ng may-ari nito, check and clean all sensors. Siguradong dudumi sensors ito pagdating doon sa makina, no? Kasi mapupuno ng sludge yung, yung sensor. Tapos, oil leak at engine. Repress engine. Doon po sa may-ari nito na taga Southwood, Binyan. Taga Laguna pa pala to, sa Southwood, Binyan. Si Mr. Reyes. Kung ako po ang tatanungin nyo, talagang mas gusto ko ito i-repress ang engine. Kaya lang, para ma-repress po ang engine nito, kailangan nating ibaba ang makina nito. Lahat po nung dumi na to, yung mga sludge na yan, pupunta rin yan dun sa baba, sa oil pan. So sabi pa niya dito, change oil, any oil. Oy, salamat ha, talagang gusto mo any oil. Tapos, check left door, cannot open. No? Yung left door, saan ba left? Dito. Ayaw daw mabuksan.
fixed chair lock, left side, tapos check remote, why cannot open door? Ba, English speaking talaga si sir, no? Ito makina ni sir, tama po kayo, talagang ito kailangan nating i-refresh. Kasi, kaya ko po isinama ngayon sa vlog itong sasakyan nyo. Baka kasi pag change oil ko to, at yung mga sludge na yon ay bumaba doon sa may oil pan, siyempre magsisirculate yung langis natin, magiging malapot na naman yan, baka mawalan ng saysay yung ating pag-change oil. Ito po ay Toyota Previa. At sabi nga niya, ang ginagamit niyang langis dito ay, pero ito po ang nangyari sa kanyang makina, punong-puno ng sludge. Kaya yung mga naka-Toyota po dyan, pansinin niyo po ang inyong makina, bigyan niyo ng konting atensyon, baka punong-puno na rin ng sludge ang inyong engine. Okay mga kapatid, yung video pong nauna na yan ay kahapon pa po yan. Hindi ko lamang po natapos itong pagbablog ko dito po sa Toyota Previa po na ito kasi nga po medyo umulan na ng malakas kahapon. Pero ngayon itutuloy ko yung vlog ko po dito at kausap ko po kanina lang yung may-ari nito si Mr. Reyes at sinabi ko nga sa kanya na itong makina na to ay kailangang ibaba na natin, i-refresh na natin kasi kung hindi rin naman siya papayag, hindi ko na po itutuloy yung trabaho. Kasi po kung top overhaul lang ang gagawin dito, hindi ko magagaranti sa kanya na hindi magkakaproblema. Gawa nga po nung yung mga sludge po na nandito ay medyo makakapal na at yung mga pumasok doon sa loob ng galleries, pati doon sa mga importanteng daluyan ng langis dito sa loob ng makina, hindi mo naman matatanggal yun basta-basta kung magta-top overhaul ka lang. Lalong-lalo na doon sa journal ng engine, no? Doon sa crankshaft, yung mga piston ring, oil ring, kung napasok na rin ng sludge yung mga pyesa na yon, hindi mo yun matatanggal kung top overhaul lang ang gagamin mo. Pati nga po yung BBT nito, sa dami po ng mga binuksan namin na ganitong makina na napuno ng sludge, yung BBT niya mismo, punong-puno rin ng sludge yung loob. Kaya kapag hindi mo yun binuksan, ay siguradong magkakaroon ka ng problema doon sa kanyang variable valve timing. At yung mismong dinadaanan din ng langis, dito po mga kapatid, sa BBT, ito pakita ko po sa inyo. Ito pong portion na to, yan, ito po yung BBT niya, pinapasok po ng langis yan. Ang nagpapagana sa kanya, yung pressure ng langis para mag-variable adjustment siya nung timing. At meron ngang BBT solenoid dito sa likod na yan. Sigurado yan, pag tinanggal natin, punong-puno rin po ng sludge yan. Dahil ito nga pong makina niya, yan, puro sludge po yan. No? At marami pa po yan doon sa loob ng engine, yung mga sludge na yan. Ngayon, dito po sa parte po na to ng makina, meron pong strainer dyan, na yung strainer na yon, ang trabaho niya, wag makapasok dito sa BBT yung dumi ng langis. Dahil nga po sa ganito na yung sludge ng engine na to, yung strainer na yon, nababarahan po yan nung sludge. Kaya minsan, hindi ito maganda ang arangkada nito. Lalo na kung barado na yung strainer na yon, na doon mismo dadaan yung langis na may pressure. At yung pressure ng langis na yon, para gumana yung variable valve timing niya. Kaya nga meron din siyang solenoid ng BBT po. Doon, yung pinakita ko sa inyo kanina. At iyon, hindi mo yan basta-basta malilinis kung top overhaul lang ang gagawin mo. Kasi dire-diretso yun hanggang doon sa baba. Doon sa may oil pump. Yung oil pump, nasa ilalim na po yan ng block. No? Nandito yan sa may crankcase. Kung hindi mo kakalasin yung crankcase, hindi mo kakalasin yung block, hindi po talaga maayos yung problema nito. Kaya sabi ko sa may-ari nito, sir, kung ang sinabi po sa inyo, nung dating nag-check nito, ay cylinder head lang, siya, top overhaul lang, hindi ko na po gagawin. Ibabalik ko na nga sana to eh. Kasi nga, hindi ko rin siya maayos ng todo. Lahat ng issues nito, hindi mo magagawa kung top overhaul lang ang gagawin mo. Tulad na nga lang nito, mga kapatid. Ito. Iwan ko muna yung sa makina. Dito pa lang eh. Tingnan nyo yung engine support niya. Ayan, wala na po. Sira na po yan. Oh. Tanyo? Oh. Biyak na po yung kanyang transmission support. Tapos yung engine support dito sa harapan, ito rin. Pakita mo, sira din. Ayun, no? Kaya mo ibaba. Ayun, no? Sira-sira po yung engine support. Oh. O, wasak na po yan. Tapos ito pa, mga kapatid. Dahil nga sa puro oil sludge na to, yung langis na kinakarga dito, wala nang kwenta. Nasisira na siya. Nagkaroon ngayon ng maraming leaks po ito. Dito sa crankshaft oil seal, sa pagitan ng makina at ng transmission, may leak din po yan. Kaya malakas ang tulo ng langis doon sa pagitan ng makina at nitong bell housing. So, oil seal po yun sa crankshaft.
maging doon sa harapan, mayroon din pong leak doon sa crankshaft oil seal sa harapan, doon sa main pulley. Ngayon, meron pa ako isang nakita dito para sa may-ari po nito. Ito po yung exhaust, no? Dito lumalabas yung usok galing doon sa product of combustion. Mapapansin nyo, itong portion na to, titignan nyo ngayon yung barbula nito. Pakita ko sa inyo yung barbula. Ayan mga kapatid. Ito ang kulay ng barbula nito. Ayan. Pansinin nyo medyo puti-puti yan. Okay? Dito, ganun din. Medyo maputi, no? Yung barbula. Dito, ganun din. Ayan, medyo maputi yung barbula. Pero itong sa uno, pansinin nyo, meron na ring tumatagas na langis. Doon sa barbula. Ayun, oh. Ayan, pansinin nyo, oh. May tumatagas ng langis doon sa barbula. So, ibig sabihin, yung barbula nito, no, ay may tama na rin ang valve seals nito. Dito sa uno. Yung valve seal nito sa exhaust. Oh. Bakit ganun? Yung kanyang langis, naninira na ng seals nitong cylinder head, ng mga valvula na yun. Oh. Kaya lahat yan, malamang, pati yung intake valves, ay pwede ring sirain na rin yung mga valve seal. So papunta na rin naman yon sa pag-usok ngayon ng puti nitong makina na to. Kaya sabi ko sa may-ari nito, dapat po talaga to, ibaba natin ang makina, bibili tayo ng overhauling gasket, at kung wala namang problema, yung mga pyesa ng makina mo, halimbawa yung barbula, yung piston ring, hindi mo naman yan papalitan. Magre-refresh lang po tayo. Kakalasin natin yan, lilinisin natin yan, at papalitan natin lahat ng gaskets at pati yung mga valve seals, pati yung mga oil seals, pati yung mga O-rings na nandoon sa loob ng makina nito. Refresh. Yun din naman ang gusto ng may-ari nito i-refresh. Sa supports pa lang nito, 4 na ang papalitan. Marami pa tayong makikitang problema dito. Ngayon, ito pa po. Para maibaba ko yung engine na yan, kakalasin ko lahat ito. Pati ito, kasama radiator, kasama condenser. Doon pa lang, kapag kinalas ko na yung condenser nito, siyempre magpapatapon tayo ng refrigerant. No, yung Prio natin, tapon yun. Kaya pag ito ibinalik natin, kasama yon sa ibibil ko. Dahil hindi mo naman matatanggal ang makina nito kung hindi mo aalisin itong harapan. Wala siyang dadaanan Kahit tanggalin mo to, wala pa rin. So ito talaga, tatanggalin mo itong pinakamukha niya para makuha mo yung makina. Kaso may nakita na naman akong problema rito. Ito. Ito pong kanyang headlight, basag na po ito. Baka mamaya, pag ibalik namin itong headlight, may magsabi na, ginalaw nyo lang yung, yung harapan. Nasira na yung headlight. Kaya ngayon pa lang, bago ko to kalasin talaga at ituloy ko yung pagre-refresh ng makina, hahanapin na namin lahat yung problema nito para hindi masisi kay Autorans. Wala akong choice kailangan tanggalin ko tong pinakamukha niya itong bumper na to. Itong assembly na to, tanggal yan. Ito, yung mga tornilyo na yan. Kakalasin lahat yan, kasama na yung radiator, kasama na yung condenser, tanggal po lahat yan. Itong ibabaw ng cylinder head, mga kapatid, mapapansin nyo, walang tagas ng langis dito. Kadalasan kasi, dito sa head cover gasket, tumatagas ang langis. Pero dito, ang daming langis, pansinin nyo. At dito nagsisimula, sa pagitan ng block at ng cylinder head. Kaya ito, may tagas na po ang kanyang langis dito. Mabuti na lang, bago ko gawin ang trabahong to, ito, nag-video na po tayo. Ang bumper niya, ito po, tignan nyo. Dito, pakita mo, nakaangat na to. So yan, hindi pa tayo nagsisimula na magkalas ng makina, ang bumper niya, ito, bumigay na rin. So sa kabilang side, medyo maayos pa ang kanyang side sa kabila. Ngayon ito mga kapatid, pakita ko sa inyo. Ito yung cylinder head cover ng makina niya. Ayan, tignan nyo. Pero, ang loob niya, puro sludge po yan. Diba, grabe. Ngayon mga kapatid, tatanungin ko kayo. Yung mga naka-Toyota dyan, ano langis na gamit nyo? Yung parimbang original na langis, nung brand nyo na binili nyo. Ang dami ko na pong nagawang mga Toyota, Vios, pati yung Camry ko, mabuti na lang, naalagaan. Nung nabili ko na yung Camry, may mga kaunting sludge na rin sa ibabaw ng makina. Ang dami namin ginawa dito, puro sludge. Ang tanong ko sa kanila, anong langis ang gamit nyo? Kung ano daw yung langis na original na ginamit nila nung kabibili lang nila nung sasakyan, yun ang gamit nila. At dahil nga po doon sa naging kaugalian na bago mag-change oil, 10,000 kilometers, minsan yung 10,000 kilometers, hindi naman niya maubos sa isang taon.
Minsan lumalampas pa ng 1 taon at 2 buwan, 1 taon at 4 buwan. Nandoon yung langis na hindi naman fully synthetic. Kaya po, nag-i-sludge, kaya nasisira ang makina dahil po doon sa ganong habit na 10,000 kilometers tapos hindi naman nagagamit ng husto. Minsan umaabot pa ng 1 taon at kalahati, minsan 2 taon, napapabayaan na po yung makina. Kaya mga kapatid, sa inyo po na mayroong Toyota, no? At ang gamit yung langis ay yung panglangis na mula nung binili nyo, ay yun ang inyong ginagamit. At naging habit nyo, yung 10,000 kilometers bago mag-change oil, tignan nyo po ang inyong mga makina. Obserbahan nyo lang. Kung wala namang sludge, okay, go po kayo. Pero kung may sludge, paayos nyo na kagad bago pa lumaki ang problema. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Tayo po, gagawin natin ang lahat ng problema, pero sana hindi rin naman tayo magkaproblema bilang mga talyer at mga mekaniko. Kaya mas mabuti na kung hindi man kayo nagbablog, bago nyo simulan ng mga ganitong trabaho, i-video nyo na lahat, mag-practice na kayong katulad nung ginagawa ko na parang nagbablog para may ebidensya lamang po kayo doon sa trabahong ating sinimulan na gawin. Okay mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.